Kahapon nga April 27 ay kumalat ang balita sa umano ay tuluyang pagpanaw ni Chavit Singson sa edad na 84 years old. Ilang balita ang lumabas sa social media patungkol sa pagpanaw na ito ng dating gobernador ng Ilocos Sur. Ayon sa aming source, ang dahilan umano ng pagpanaw ng mayamang businessman ay dahil sa itinago nitong karamdaman sa kanyang pamilya. Matagal na umano itong nakikipaglaban sa kanyang karamdaman, dala na din ng kanyang edad na 84, na kalaunan ay nagdulot na nga ng iba't ibang komplikasyon at nauwi sa kanyang tuluyang pagpanaw. Samantala sa unang araw ng limay ni Chavit Singson ay spotted na nakiramay ang ilang personalidad at malalapit na kaibigan nito. Maging ang Pangulong Bongbong Marcos ay personal ding nakiramay sa dating kaalyansang si Chavit Singson, ngunit nagkalamot ang kanilang samahan kamakailan lamang. Ang kanilang samahan ay nakaugat din sa mahabang kasaysayan ng politika sa Ilocos. Ang pamilya Marcos at pamilya Singson ay matagal nang may kaugnayan sa kapangyarihan sa rehiyon, kaya't ang kanilang alyansa ay itinuturing na bahagi ng tradisyonal na ugnayan ng mga makapangyarihang pamilya sa politika. Noong halalan noong 2022, isa si Chavit Singson sa mga pangunahing taga-suporta at tagapagtaguyod kay Bongbong Marcos. Ayon kay Singson, siya ang nagmungkahi ng estratehiya na nagtulak kay Marcos na tumakbo bilang pangulo sa halip na vice-pangulo, at aktibo siyang tumulong sa pag-oorganisa ng mga lider ng Hilagang Luzon para suportahan ang kandidatura nito. Sinabi pa niya na araw-araw siyang kasama sa mga kampanya at nag-ambag ng malaki sa tagumpay ni Marcos. Subalit matapos nito ay lumala ang ugnayan ni Marcos at Singson. Ayon kasi kay Singson, matapos manalo bilang pangulo ay tila nakalimutan na siya ni Marcos. Sinabi niyang hindi siya binigyan ng pansin o pasasalamat, kahit na sinubukan niyang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga kawani ng pangulo. Ipinahayag din niyang hindi siya humingi ng mataas na posisyon, ngunit umaasa ng kaunting pagkilala o pagtugon sa kanyang mga kahilingan. Mula noong kalagitnaan ng 2025, hayagang binatikos ni Singson ang administrasyon ni Marcos. Tinawag niya itong mahinang pangulo, at inakusahan ng pamahalaan ng malawakang katiwalian, lalo na sa mga proyektong pangkontrol sa baha na nagkakahalaga ng halos 500 na bilyong piso. Ayon sa kanya, lumala pa rin ang pagbaha sa bansa sa kabila ng malaking pondong inilaan para sa mga nasabing proyekto, ngunit hindi ito naging hadlang upang makiramay ang Pangulo ng Bansa sa yumaong dating kaibigan at kaalyansa sa Kongreso, dahil personal pa din itong nakiramay sa pamilya Singson at nagpakita ng kanyang lubos na pasasalamat at pagkilala kay Chavit Singson.